Stationary na lagay ng panahon sa bansa, patuloy lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa natin dahil pa rin sa patuloy na dalawang weather systems. Metro Manila makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan hanggang sa araw pa rin ng disperas ng Pasko. At magnitude 5.8 nakaitala kaninang madaling araw sa silangan ng Hinatuan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 22, 2025. Ang oras nating boss may maga, alas 11:38 na ng umaga. While stationary pa rin lalagay ng ating panahon mga folks at gaya nga po ng ating inaasahan ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan dahil pa rin sa patuloy na dalawang weather systems natin. Yung shilay natin dahil po sa salubungan uli o patuloy na salubungan ng ating hanging amihan sa easterlies o mainit na hangin galing sa silanganan. Asahan po natin ang patuloy na northeast monsoon. Yan. At since medyo kumalma muna ang ITCC sa may bandang South of Mindanao, yung dalawang weather systems muna ang magpapairal sa atin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero dahil po sa masyado tayong gloomy ngayon, mga nakarang araw, hanggang Eastern Mindanao po yan, nakakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may inaasahang pagkidlat at pagkulog. So, pag-ingat na lamang po mga folks at magdala po ng payong lalo na sa mga bumabakasyon o bumibiyahe pa lamang sa mga oras na ito. Importante pa rin po ang payong mga folks. At kita natin sa Doppler radar imagery ay ang malawakang tubig ulan na ito na umiiral pa rin sa may bandang silangan pa rin ng Luzon hanggang Northern Luzon na po yan. Lalo na sa bandang Cagayan Valley na po yan. Pababa ng Bicol region all the way hanggang Eastern Mindanao. So, very obvious, halos walang pinagbago ang ating pattern. Medyo kumalma lang muna ang ITCC sa ngayon dahil nga po masyado ng accumulated o concentrated na po yung concentrated na po yung easterlies dito. So, medyo kumalma muna yung ating ITCC. Medyo nasa may boundary siya ng bandang Indonesian Peninsula. So, nandun na lamang yung area ng ITCC na nagbubunsod din ng malawakang pag-ulan sa kanila. So, nakataas ang thunderstorm advisory, care of Pag-asa as of number 9 according sa data feed nila sa ating dashboard. Nakataas ang area ng South Luzon, ang bahagi ng Romblon, so kasama na ang Kajidyokan hanggang Romblon na po yan, kasama na ang Northern Samar. 1 to 2 hours po effectivity nito ha, mula Gamay, Lapinig at Palapag. So tuloy-tuloy po yan. At sa Mindanao area naman ang bahagi ng Davao Region, so halos buong Davao area at west portion sa Mindanao kasama na Agusan del Sur, Tawi-Tawi, yan, Zamboanga Peninsula, yan, kasama na po yan. At sa silangan naman, well, very obvious ang Surigao Region, Caraga, Postela Valley, pababa na po yan. Kasama na ang City of Davao niyan, which is makikita naman ninyo yan sa satellite, which is tatalakayin din natin yan. 2 to 3 hours ang experiencing yan na very obvious naman sa mga nakaraan nating mga forecast na tuloy-tuloy na makakaranas ng pag-ulan. Sa Northern Luzon naman, well, very obvious din ang Cagayan Valley nga po hanggang dyan na yan pababa ng silangan ng Quezon Province hanggang Camarines Norte all the way kasama na ang Bicol Region at Eastern Samar. So 1 to 2 hours din daw, 2 to 3 hours daw ayon dito sa rainfall advisory sa data feed ni Pag-asa na very obvious naman na stationary lamang ang inaasahang panahon. Sa ating current conditions of forecast gloomy, well, cold humid po tayo. Well, very obvious dahil kahapon pa tayo inuulan-ulan. May mga kalat-kalat na pag-ulan at mostly cloudy ang umiiral sa atin. So sa loob ng 3 araw ay Monday hanggang Tuesday nga po yan bago mag-araw ng Pasko. Sinabi na natin yan, or bago mag-disperas ng araw ng Pasko, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat. Partially cloudy na may mga maulan pong panahon. Mostly ngayong araw hanggang bukas ng Martes ay mostly naglalaro ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa Miyerkules daw, sa disperas ng Pasko, mukhang medyo partially cloudy. Well, may every 6 hours po tayo na nagbabago-bago yung mga forecastings natin. So, tingnan na lang natin na dahil yung ating nakaraang forecasting ay malinaw naman po hanggang disperas talaga ng Pasko at maaaring sa araw ng Pasko medyo maulan tayo. So, be ready na lamang just in case sa mga babiyahe po ha, sa mga magbabaksyon at mag-celebrate ng Noche Buena.
asahan po natin na medyo maulan ang araw na yan. Sa lowest temperature na tala na weather station kininang 6:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon 30 degrees Celsius, bahagyang tumaas ang aming outside air temperature kahapon. Kahapon ito ng umaga at 11:22 AM. So natapos na nga po. Tatapos na po yung ating yung ating winter solstice. Kagabi po yan, mga 11. So natapos na po yung ating winter solstice na po ng 11:04 kagabi. So binanggit na natin yan. So starting noon, matapos pumalo sa 11:04 PM kagabi, yung pinaka-maximum na pinakamahabang gabi, ay yan na po ang simula ng unti-unting descending naman patungo sa pagiging tag-init naman sa bandang Marso na po yun, katapusan ng February next year. So mag-enjoy nyo na po yung lamig at inasa natin sa unang buwan po next year ay magiging mas pinakamalamig ang asahan nating temperatura niyan ha. Yan yung magiging mas malamig sa atin sa Metro Manila para i-give way ang huling nitong pagbugso ng ating amihan sa mga una at dalawang buwan natin sa susunod na taon. So i-enjoy na natin dahil pagkadating po ng katapusan na ng Pebrero unti-unti nang magbabago na naman ang ating klima, papasok sa hot dry season na which is nakakainit po ng ulo kapag grabe ang ating tag-init during hot dry season. So sa inulan naman, pagdating naman sa inulan, ang amin sa Caloocan kahapon, nasa 3.6 mm lamang ang total rainfall. But anyways, diretso muna tayo sa P6 Simpson past 24 hours muna. Ang Zamboanga Peninsula may pinakamainit na air temperature na 34.7 degrees Celsius. Sa Baguio, almost stationary na pinakamababa 16.4 degrees Celsius. Maginaw na yan sa kanila sa Baguio. At sa Inulan, grabe ang Dipolog, ang nakaranas ng 119.8 mm na heavy rain showers. So, sana hindi sila binaha dyan sa Dipolog. Gaya nga po na inaasahan natin ay magiging maulan talaga ang mga areas na yan sa katimugan ng bansa. Sa amin sa Caloocan nga po kahapon, 3.6 mm lamang. So, nagla-light drizzle rains lang kami. Sa loob ng 7 araw, nakaka 84.6 mm kami na total rainfall, or December rainfall total 132 mm total rainfall na nahigitan pa yung nakaraan naming average rainfall. Outside humidity natin, very concentrated, 93%, at 1,010 hectopascals naman ang barometric pressure. Mataas ito and steady ito since last hour. Ganun din sa ating outside humidity. So very concentrated po ang ating humidity. So medyo pahirapan magpatuyo ng sinampay niyan mga folks. Low tide pa rin tayo, so wala tayong magiging problema sa taas ng sea level, kaya lang maalon nga po dahil nga po sa umiiral na ating east at yung dyan sa dulong bahagi ng Northern Luzon, patuloy pa rin ang lakas ng hangin ng amihan, asahan na maalon pa rin na maabot ng 1.25 meters pataas ang ating alon. Usually mga 1.25 meters. So sa mga mangingisda ngayon, kung may papalaot ngayong araw na ito, ingat na lamang sa swelling ng dagat sa silangan at hilagang bahagi ng dulo ng Northern Luzon po mga folks. So very obvious at ilang beses naman natin yan pinapaalalahanan. So may unsettled tayo na space weather status pala. So silipin natin yung ating solar terrestrial, ang space weather observation natin. Naka-alert ito since 7:16 AM oras natin sa Pilipinas. Meron tayong inaasahang geomagnetic KP index of 5. Active warning ito. So G1 minor daw ang NOAA scale. Although minor, mayroon pa rin potential impacts yan forward 60 degrees geomagnetic latitude. May mga maliitan tsansa ng grid fluctuations, yung kakadyot-kadyot yung kuryente, so expected. At yung satellite impact operations. Pero may mga protective shield na nga po yung mga satellite niyan sa outer space after nila mag-upgrade. So I think hindi naman siguro masyado maapektuhan. Auroral visual ay kitang-kita naman ang asahan daw sa most of Northern Hemisphere. So, ayan po. Kitang-kita sa may bandang Northern Hemisphere at Southern Hemisphere nagkakaroon ng auroral activity. At yung ating KP Index forecast in 3 days, December 22 hanggang Disperas ng Pasko, posibleng mga minor to moderate G1 o G5 KP5 Index geomagnetic field. So, mababa naman ang solar radiation at mababa rin daw ang radio blackout. Malamang dahil lamang sa may ilang coronal bursts, nakikitaan natin sa pinaka-surface ng haring araw.
may coronal hole at merong bursting ng CME. Buti na lamang medyo pa-south. Kumbaga medyo palihis sa earth yung burst nito. Ayun, lakas ng burst nyo. Buti na lang palihis pa ibaba yung bato ng yung CME. Merong coronal emission na nagaganap. Lawak niyan. Gatuldok lang yung earth latin niyan sa laki. So buti na lamang ay hindi siya direkta at nakalihis naman yung burst ng CME. So hindi masyado naramdaman natin sa earth. So, epekto lang man sa solar wind, medyo tataas po, nagmo-moderate po yung ating solar wind. Kaya medyo bahagyang noise sa impact sa earth. So, ayan po yung current loss ko. So, hindi naman matindi, kaya lang malakas po yung ating moderate solar wind speed. 688.4 km per second or mahigit sa 2.4 million kilometers per hour ang bilis niyan. So above normal speed na po siya. Halos nagbo-moderate speed po yung kanyang solar wind speed. Ayun, maabot pa nga ng 703.3 kanina. Bahagya lang itong bumaba sa 688 km a second. So delikado pa rin yan. Medyo makaka-apekto pa rin sa mga satellites natin yan. Maliit naman ang ating sunspots at 85. Ayan, wala naman tayong masyadong nakatutok sa Earth. Mga maliliitan lang cluster pero maaari pa rin makaabot yan. At meron tayong mga at least minor X-ray flux nga po. Yan, maabot ng at least M1.3. So, minor lamang ito pero may mga fluctuation na nagaganap. At yung X-ray flux nga po, umabot sa R1 category. Yan, 1.15. Pero bahagya rin itong bumaba kaagad-agad. So, medyo nagkakaroon lamang ng ascending ng X-ray flux. Well, obviously, mayroong kasing CME na nagaganap sa araw. Swertihan lamang hindi rekta sa Earth. So, yun po. Wala tayong proton flux effect, pero yung geomagnetic activity ay medyo mataas po. Ayan, umabot sa G1, Geomagnetic KP Index kanina. Nagsimula pa ito since kaninang umaga. Kagabi, 8 PM po, umabot ng 4.33. So, yan po. At epekto sa ating magnetosphere ay matindi ang impact dito sa ating magnetosphere sa Earth. Ayan, so, malaki po yung significant impact. Kaya, may mga anti-magnetosphere yung emission sa mga satellite po ng latest natin ng mga satellites na nasa space ngayon. May mga preventive measure na sila dyan. So, nakakaya naman, wag lang magtuloy-tuloy po dahil limited lang po yung preventive ng mga satellites. Yan. So, nagkaroon ng bagong update sa ating ICES ng NOAA. Well, mababa naman. Ngayong taon, medyo tumaas lang ng konti, pero nag-descending din kaagad. At least hindi umabot sa pinakamataas na values. Yan. Buti naman. Yung progression ng flux ay at least moderate lamang po at 150 flux. So, wala masyadong matinding impulse. Sa atin namang ionospheric TEC range ay patuloy na may ionospheric error ang bandang Papua New Guinea. So, medyo mababa lamang sa bandang Pilipinas. Yan. So, medyo yung latest data ng ating Aurora ay so far medyo katamtama na po nagmo-moderate. Hindi lang kagaya kagabi. Yan. Ascending naman ang ating plasma density. Yan. Pero pa-descending na po ito pero mataas ito ha. Maabot ng more than 6 cm ang plasma density. Buti na lamang medyo palihis po ito. Yan. So, yun lamang po ating inaasahan at yung mamahinang high frequency conditions ay at least medyo fair lang between 15 to 30 meters. Hindi naman wala na pong gumagamit ng between 10 to 12 meters at 40 to 80 meters na sobrang taas. Between 15 to 30 meters, medyo good and fairly naman ang high frequency signals propagation. Wala namang masyadong empirical noise. So, walang masyadong problema. Balik tayo sa ating forecast. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:17 AM at lulubog po ito mamayang 5:32 PM. At meron na tayong natatanaw na 4% illuminated waxing crescent. Pero kung titingnan natin dito is kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 8:03 AM. At mamayang gabi pa po ito ng 7:29 PM lulubog. At sa ating local weather outlook, ang ngayong Lunes at Martes, asahan maulap pa rin at kalat-kat ang pag-ulan.
ang tsansa nito. Ngayon ay 100% chance. Well, obviously, nagkaroon kami ng light drizzle rain. Hindi naman nagtuloy-tuloy. So, nagkaroon lang ng minor light drizzle rains na inaasahan. At bukas ng Martes, partly cloudy pa rin na maghapon. Tsansa na pag-ulan at 32%. So, mababa rin. Wala pa sa 50%. Maaring hindi dito sa Caloocan. Maaring dyan sa karatig natin sa Metro Manila. Kaya ng Quezon City, Marikina, Taytay hanggang papasok ng bandang Laguna o Quezon Province po. So, be ready sa payong paring anytime mga folks. Highest and lowest temperature expected maglalaro, 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery. Very obvious, stationary lamang pero mapansin natin yung ating ITCC na binabantayan. Medyo kumalma muna pero tuloy-tuloy pa rin tayo magiging maulan dahil naman sa umiiral na easterlies. Yan, abot yan hanggang silangang bahagi po ng Mindanao at buong northeastern Luzon po kabilang na ang dulong bahagi dahil naman sa accumulated ng shear line na napakalawak dahil pa rin sa tuloy-tuloy na ating amihan. Mga light to moderate po at light drizzle rains ang madalas na iiral at halos zero visibility sa matataas na lugar gaya ng Benguet at Baguio. Dahan-dahan na lamang po sa mga papanhik dyan sa bandang Baguio po. At alam naman na siguro natin gagawin dahil maginaw na talaga dyan sa mga matataas na lugar na yan. Hanggang sa Central Luzon na po yan, Metro Manila at buong Calabarzon area, magiging maulap tayo at kalat-kalat pag-ulan hanggang Bicol region po yan. So very concentrated po ang ating kaulapan dyan. Nakikita natin, bagamat hindi masyado clusterized ang heavy rain potential sa buong Luzon, asahan natin ang mga light drizzle rain to moderate rain showers. Hanggang Mimaropa na po yan ha, nagkakaroon tayo ng mga clusterized heavy rain showers sa halos buong Mimaropa area. Sa Visayas naman, well, very obvious maulan pa rin ang eastern sections ng Visayas, especially Leyte at Samar region na nakakaranas ng moderate to heavy rain showers. Ang dulong bahagi nga po ng Lawang, pababa na yan ng Bandang Dolores, hanggang Gian Eastern Samar. Nakakaranas sila ng mga heavy rain po dyan. Ingat na lamang sa potensyal na pagbaha. Moderate naman ang iaasahan sa bahagi nga po ng Tacloban, hanggang Cariagag, Ormoc, hanggang pababa ng Baybay, Leyte. Yan. At nagkakaroon din ng kalat-kalat pag-ulan sa dulong-dulo nga po ng Southern Leyte. At sa rest ng Central Visayas at West portions, kalat-kalat din ng pag-ulan, lalo na sa may dulong bahagi ng katimugan ng Negros Oriental. Kabilang na ang Siquijor, nakakaranas din ng clusterized heavy rain showers. Ingat po sa potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa. Ganon din ang iira sa west portions ng Panay Island na very gloomy tayo dyan, maulap. Asahan din ang mga ilan-ilang mga biglaang malakas na ulan na tumitila din kaagad kalaunan. So very gloomy po ang kabuong Kabisayaan at nakakaranas ng heavy rain showers on most east sections ng Visayas. Ganon din sa bahagi ng Mindanao, magiging moderate to heavy rain tayo sa buong Surigao region, Caraga at eastern sections ng Compostela Valley o Davao de Oro. Mula dyan sa bahagi nga po ng Surigao del Sur pababa ng Hinatuan, Bislig, all the way sakop na po ng Davao Oriental sa Caraga hanggang Mati. So, magkakaranas tayo ng mga moderate to heavy rain showers po dyan. Ingat sa mga biglaang flash floods. Dahil sa Mindanao, mula Sorsogon, Central ng Mindanao, very gloomy tayo. Mapakamaulap po tayo dyan. So, expected pa rin ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. And the rest ng Northern Mindanao, mula dyan nga po sa bandang nasipit ng Agusan del Norte, all the way Pamisamis Oriental, Camiguin at Cagayan de Oro, maulap din tayo dyan expected. Ang maulap na maghapon at kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagulog. The rest ng BARM ay magiging maulap din tayo. At least dito medyo umaaraw ng bahagya, medyo moderate sa parte dito ng bandang Sultan Kudarat, pataas na po ng Lanao del Sur. Yan, kabilang na ang Bukidnon at Lanao del Norte, magiging katamtaman tayo dyan. So isolated lang din ang pag-ulan sa maghapon. Ganon din sa bahagi nga po ng Zamboanga del Norte, makakaranas ng ilang mga heavy rain showers sa bandang Dapitan, Dipolog, yan, hanggang dyan sa may bandang Manukan at Mutia. Sakop pa rin yan ng Zamboanga del Norte. Siyempre ang Misamis Occidental sa dulong bahagi ng hilaga ng Balingao, Plaridel, Dalaga Lopez, Haina at Oroquieta. Medyo nakakaranas tayo ng mga moderate to some heavy rain showers po dyan. Ingat na lamang sa biglaang flash floods. And the rest ng Zamboanga Peninsula ay katamtaman tayo, maulap hanggang Sibugay, kabilang na ang bandeng Zamboanga City. Pero nakataas po sa 50% ang chance ng pag-ulan
sa inyo dyan maghapon kabilang ng isla ng Basilan at Hulusulu. So most of east section sa Mindanao po magiging mas maulan po tayo ha, o halos entire ng eastern section sa bansa. So napaliwanag na natin yan kung bakit. So importante pong payong at medyo alisto po tayo sa mga potential na flash floods sa mga tuloy-tuloy na inuulan pa rin sa east sections ng ating bansa. At dahil wala na po talaga tayong binamatayan ng anumang sama ng panahon o anumang tropical cyclone, dahil sinabi ko na nga po, yan na po ang pagtatapos na ng ating typhoon monitoring season, dahil wala natin inaasahan na anumang bagyo na mabubuo hanggang sa matapos na po ang taong 2025. Tingnan na lamang natin yung mga at possible na tropical cyclone strike probability o anumang surface trap na maaaring magpaulan pa rin sa bansa. Mula sa ating West Pacific Basin ay usually ay epekto na lamang na ITCC. So nagkakaroon ng mga ilang vorticity dito at sa may bandang eastern o southeastern section sa Mindanao. Well, gaya nating sinabi, yung vorticity na to is embedded lamang ng intertropical convergence zone. Bumababa ang atmospheric pressure pero yung wala tayong inaasahan na upward low convection o Coriolis circulation na aasahan talaga niyan. Yan. So, very normal naman po. Very obvious lang ang ITCC. So, wala tayong ina-expect dyan. At mula sa mga computer models, makita natin ang tuloy-tuloy na malakas na ating amihan at maulan sa silangang bahagi pa rin naman sa na tuloy-tuloy pa rin mga folks. At ganun din sa ibang bahagi ng silangan sa katimugan ng bansa. Yan. Patuloy ang easterlies at shear line po dahil sa amihan natin. Pero mapapansin nyo po, wala nang gaanong nagkakaroon ng mga Coriolis circulation dito dahil very saturated po ang paligid at despite na bumababa ang atmospheric pressure. So wala po tayong inaasahan maging dito kay ECMWF, wala po. So wala tayong magiging komento masyado sa magiging observation dito at mula sa ating global spectral model ay ganun din. So very constant na po yung ating weather systems. Yung amihan at easterlies lamang. So, wala tayong expected tropical cyclone strike probability maging sa ating mean sea level pressure. Yeah, makita natin bumababa yung atmospheric pressure dito sa may bandang Mindanao dahil nga po sa presensya ng ITCC sa may bandang Indonesian Peninsula, mababa pong atmospheric pressure dyan. Pero mapapansin nyo po, very broad po yung pagbaba ng atmospheric pressure dahil sa ITCC. So, malabo ang Coriolis circulation na magaganap yan. So, yun lamang po ang ating magiging analysis ngayon. Wala tayong expected na convergence na mamomonitor dito. So, wala tayong expected na convergence. Yan. Meron dito pero nagkakaroon lamang siya ng shallow convectivity. So, hindi pa possible kung ito ay magsasucess na magkakaroon ng Coriolis. So, hindi tayo muna makakapag-confirm kung ito ay isang tropical wave. Yan. Trough lamang ito dahil nga po sa ITCC. So, magdadala lamang yan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung possible na cyclonic sa ngayon, wala tayong ini-expect na mamamataan sa ngayon. Samantala sa ulat lindol, well, medyo may mga lindol na na-detect mula kagabi, kahapon, at nagkaroon din ng bagong pagyanig kanina madaling araw. So, nagkaroon din ng malakas sa pagyanig daw kanina base sa data feed. Pero dito sa akin seismometer, mga bandang alauna o mga 1:56 o 55 ng madaling araw. So, double check natin yan dito sa data feed ni Phobox. Ayan, meron nga po. At mula kaninang 1:53 AM ay sa may bandang northeast ng Surigao del Sur sa Hinatuan. Magnitude 5.8 po ito na may lalim na 20 km epicentral depth. So, na-detect yan ng aking seismometer kaninang madaling araw. Hindi naman malakas ang intensity kaya hindi gaano malaki ang amplitude na na-detect ng aking seismograph. So, maaaring intensity 2 to intensity 3 ang naramdaman ng mga taga Surigao del Sur. Hopefully, walang nagkaroon ng mga crackings yan sa inyong paligid. So, nagkakaroon na tayo ng sunod-sunod na magnitude 5.0 at isang magnitude 4.0. Mahigit, 4.1 po ito. Ngayon lamang umaga, 9:14 AM. Aftershocks ito. After ng magnitude 5.8. So, halos magma-magnitude 6. May 15 km ang lalim po nito. So, aftershocks po ito sa may bandang Hinatuan. Northeast na Hinatuan ito sa dagat. Karagatan po ito ng Surigao del Sur po. So, gaya na po sinasabi natin ay mag-iingat po tayo dahil napaka-aktibo pa rin ng ating Philippine Sea Plate dyan.
sa may bandang Eastern Mindanao Plate, sa Philippine Plate natin. So, another magnitude 5 na naman ang nai-record at so far ay may mga sunod-sunod pa rin na mga aftershock sa may bandang Hinatuan after ng magnitude 5.8. Yan. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake kung nakakailan na tayo. So, meron tayong dalawang magnitude 5. Mukhang pangatlo na po itong sa Surigao del Sur. So, mukhang meron na tayong tatlong magnitude 5 plus. So, tingnan natin sa ating historical earthquake. So, for the month of December 2025, so, tatlo na nga po yung ating magnitude 5.0. Total earthquake natin ngayon, 680 po, 647 dito sa magnitude 2.0 pataas, 30 sa magnitude 4, so mukhang marami na po yung ating mga magnitude 4.0 at tatlong magnitude 5.0 na po. At ito nga pong bago sa may bandang Surigao del Sur na naman. Kaninang madaling araw po. Yan po yung pinaka-latest niya. So marami na po at nasa halos magsa 700 na, 680 na po yung total earthquake natin. Ibig sabihin lamang tuloy-tuloy pa rin na nadadagdagan at posible pa itong mag 22,000 ngayong patapos ang taon. So tingnan na lamang po natin. Yan, malalaman naman natin dito sa pinaka-annual earthquake natin. Ipopost naman natin yan sa unang araw or basta sa mga una o dalawa o tatlong araw ng susunod na taon. Ipopost natin yung annual earthquake frequency natin by magnitude para may makita kayo idea sa gaano kalala ang pagdami ng mga lindol natin sa Pilipinas bawat taon. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng Lunes, December 22, 2025. At hanggang dito naman po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, December 22, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na very gloomy tayo at patuloy pa rin tayo makakaranas ng makalat-kalat na pag-ulan sa maghapon hanggang sa disperas ng Pasko o maaaring tuloy-tuloy pa yun sa araw ng Pasko. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.